Maraming seniors ang nagsasabi na parang may biglang nagbago pagkatapos ng edad 70. Hindi ito isang araw lang na pagising mo ay mahina ka na agad. Madalas ay unti-unti. Isang umaga na mas mabigat ang pakiramdam. Isang hapon na mas mabilis kang napagod. Isang gabi na mas mahirap makatulog. At habang tumatagal, iniisip mo kung normal lang ba ito o may mali na sayo. Ang totoo, hindi ka nag-iisa sa ganitong karanasan. At hindi rin ito simpleng tanda ng pagtanda lang. Sa loob ng maraming taon ng buhay mo, sanay ka nang maging matatag. Kapag may responsibilidad, inuuna mo. Kapag may kailangang tapusin, tinatapos mo kahit pagod ka. Kapag may masakit, tinitiis mo dahil mas mahalaga ang kailangan gawin. Ang ugaling ito ang dahilan kung bakit marami kang nalampasan sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit nakaabot ka sa edad na ito. Pero pagkatapos ng edad 70, may isang mahalagang bagay na kailangang baguhin para mas tumagal ang buhay at mas gumaan ang pakiramdam araw-araw. Hindi ito tungkol sa pagdagdag ng gamot. Hindi rin ito tungkol sa bagong pagkain o mas matinding ehersisyo. Ito ay tungkol sa pagbabago ng relasyon mo sa sarili mong katawan. Pagkatapos ng edad 70, ang katawan ay hindi na dapat pinipilit. Dapat na itong pakinggan. Maraming seniors ang hindi namamalayan na patuloy pa rin nilang tinatrato ang katawan na parang bata pa sila. Kapag may kirot, binabaliwala. Kapag may pagod, tinutulak pa rin ang sarili. Ang iniisip nila ay kapag huminto sila, lalo silang manghihina. Pero madalas kabaliktaran ang nangyayari. Kapag patuloy mong pinipilit ang katawan sa edad na ito, mas mabilis itong mapapagod. Mas tatagal ang paggaling. Mas dadalas ang pananakit. Hindi dahil mahina ka na, kundi dahil nagbago na ang pangangailangan ng katawan mo. Mas maingat na ito ngayon. Mas sensitibo sa stress, puyat at pagmamadali. Kapag hindi mo ito pinakinggan, nagbibigay ito ng signal sa pamamagitan ng sakit, pagod at kawalan ng gana. May isang senior na sanay magising ng maaga at agad kumilos. Kahit mabigat ang pakiramdam ng tuhod at likod, babangon siya agad at sisimulan ng gawain. Para sa kanya, ang pahinga ay para sa tamad. Habang tumatagal ang araw, mas lalong bumibigat ang katawan niya. Sa gabi, hirap siyang makahanap ng komportabling posisyon sa kama. Kinabukasan, mas pagod na naman siya. Hindi niya napansin na araw-araw niyang inuulit ang parehong cycle. May isa namang kasing edad niya na pareho rin ang nararamdaman sa umaga. Pero iba ang approach niya. Pagkagising, uupo muna siya. Hihinga ng dahan-dahan. Hahayaan munang magising ang katawan bago tumayo. Kapag may kirot, babagalan niya ang kilos. Kapag napagod, magpapahinga siya sandali. Hindi siya tamad, siya ay maingat. At dahil dito, mas gumagaan ang pakiramdam niya habang tumatagal ang araw. Ang kaibahan nila ay hindi lakas o edad. Ito ay kung paano nila pinakikinggan ang katawan. Pagkatapos ng edad 70, ang katawan ay parang isang matandang kaibigan na matagal mo nang kasama. Kapag nagsalita ito, kailangan mo nang makinig. Kapag binaliwala mo, mas lalakas ang boses nito sa anyo ng sakit at pagod. Isa pang mahalagang aspeto ay ang paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili mo. Maraming seniors ang hindi namamalayan na ang mga salitang ginagamit nila araw-araw ay may epekto sa katawan. Kapag paulit-ulit mong sinasabi na matanda na ako, wala na akong magagawa, unti-unting tinatanggap ito ng isip at katawan. Ang stress ay tumataas. Ang tulog ay naaapektuhan, ang gana ay nawawala. Pero kapag binago mo ang mga salitang ito, kahit kaunti lang, may pagbabago ring nangyayari. Sa halip na sabihin na ganito na lang talaga, maaari mong sabihin na kailangan ko lang ng ibang paraan. Sa halip na isipin na tapos na ang laban, maaari mong isipin na may magagawa pa ako para gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ito panluloko sa sarili. Ito ay pagbibigay ng pahintulot sa katawan na mag-adjust. Kapag mas kalmado ang isip, mas bumababa ang tensyon sa katawan. Kapag mas mababa ang tensyon, mas maayos ang daloy ng dugo. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo, mas gumaganda ang pakiramdam. Pagkatapos ng edad 70, mahalaga ring baguhin ang pagmamadali. Maraming seniors ang sanay sa mabilis na kilos buong buhay nila.
mabilis kumain, mabilis maglakad, mabilis mag-isip. Pero sa edad na ito, ang pagmamadali ay nagiging kalaban. Kapag laging nagmamadali, iniisip ng katawan na may panganib. Kaya ito ay laging nakaalerto. Ang katawan na laging nakaalerto ay mas mabilis mapagod at mas mahirap magpahinga. Ang mabagal na galaw ay hindi kahinaan, ito ay katalinuhan. Kapag kumilos ka ng dahan-dahan, mas may oras ang katawan na mag-adjust. Mas bumababa ang stress, mas gumaganda ang pagtulog, at kapag mas maayos ang tulog, mas tumitibay ang katawan laban sa sakit. Bago natin tapusin ang unang bahagi na ito, gusto kitang anyayahan na magmuni-muni. Sa araw-araw mong buhay, pinipilit mo pa rin ba ang katawan mo tulad ng dati? O handa ka nang baguhin ang paraan ng pakikitungo mo sa sarili mo? Dahil pagkatapos ng edad 70, ang mahabang buhay ay hindi nakukuha sa tapang ng pagpupumilit. Nakukuha ito sa tahimik na pakikinig. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang araw-araw na ugali na makakatulong para mas gumaan ang katawan at mas tumagal ang sigla kahit walang malaking pagbabago sa routine mo. Makinig sa katawan. Sa unang bahagi na pag-usapan natin kung bakit pagkatapos ng edad 70 ay hindi na dapat pinipilit ang katawan. Ngayon naman, dahan-dahan nating ilalapit ang usapan sa totoong nangyayari sa araw-araw na buhay ng isang senior. Hindi sa perpektong sitwasyon, kundi sa normal na umaga, normal na tanghali, at normal na gabi na may kasamang pagod, kirot, at minsan ay panghihina ng loob. Maraming seniors ang nagtatanong kung paano ba talaga makikinig sa katawan. Hindi raw kasi malinaw kung kailan dapat huminto at kailan dapat magpatuloy. Ang sagot ay mas simple kaysa iniisip ng karamihan at nagsisimula ito sa mismong paggising mo sa umaga. Pagkatapos ng edad 70, ang katawan ay mas mabagal na mag-adjust. Kapag bigla kang bumangon mula sa kama, maaaring makaramdam ka ng hilo, panghihina, o panlalambot ng tuhod. Maraming seniors ang natatakot dito at iniisip na baka may sakit sila. Pero kadalasan, ito ay sinyalis lang na kailangan ng katawan ng kaunting oras para magising. Kapag nagising ka, huwag mong madaliin ang sarili mo. Umupo muna sa gilid ng kama. Ipatong ang mga paa sa sahig. Huminga ng dahan-dahan. Sa ilang sandali, mararamdaman mong unti-unting bumabalik ang balanse at lakas. Sa simpleng hakbang na ito pa lang, maraming seniors ang nakakaiwas sa pagkahilo at pagkadapa. Pagkatapos bumangon, mahalagang tanungin ang sarili mo kung anong klase ng araw ang ibinibigay ng katawan mo. May mga araw na mas magaan ang pakiramdam at may mga araw na mas mabigat. Ang pagkakamali ng marami ay pare-pareho ang inaasahan nila sa sarili nila araw-araw. Kapag mabigat ang katawan, pinipilit pa rin nilang gawin ang dating dami ng gawain. Dito nagsisimula ang problema. Kapag pinilit mo ang katawan sa araw na hindi ito handa, mas malaki ang bayad kinabukasan. Mas masakit ang kasukasuan, mas mabigat ang pakiramdam, mas bumababa ang gana. Pero kapag tinanggap mo na may mga araw na kailangan mong bumagal, mas tuloy-tuloy ang lakas sa mga susunod na araw. Ang pakikinig sa katawan ay hindi pagsuko. Ito ay pag-iwas sa pinsala. Mas mahaba ang buhay ng mga seniors na marunong mag-adjust kaysa sa mga seniors na laging pinipilit ang sarili. Isa pang mahalagang bahagi ng araw ay ang pagkain. Pagkatapos ng edad 70, hindi lang kung ano ang kinakain ang mahalaga, kundi kung paano ito kinakain. Maraming seniors ang mabilis kumain. Minsan nakatayo, minsan nagmamadali dahil may iniisip pa. Kapag ganito, nahihirapan ang tiyan at mas madalas ang kabag at bigat ng pakiramdam. Kapag kakain ka, gawin mo itong parang pahinga. Umupo ng maayos, nguyain ng mabuti ang pagkain, iwasan ang pagmamadali. Kapag kalmado ang katawan habang kumakain, mas maayos ang pagtanggap ng nutrisyon. Kahit pareho lang ang pagkain mo, mas gaganda ang pakiramdam kapag hindi ka nagmamadali. Pagkatapos kumain, huwag agad bumalik sa mabibigat na gawain. Bigyan mo ang katawan ng ilang minuto para mag-digest.
Maraming seniors ang nakakapansin na mas kaunti ang pananakit ng tiyan kapag binibigyan nila ng oras ang sarili nila pagkatapos kumain. Sa gitna ng araw, mahalaga ring magkaroon ng pahinga. Hindi ito kailangang mahabang tulog. Kahit ilang minutong tahimik na pag-upo o paghinga ay malaking tulong na. Ang pahinga bago ka tuluyang mapagod ay mas epektibo kaysa pahinga kapag sobrang pagod ka na. Maraming seniors ang naghihintay munang mapagod bago magpahinga. Sa edad na ito, mas mabuti ang maagang pahinga. Kapag huli na ang pahinga, mas mahirap nang bumawi ang katawan. Sa hapon, obserbahan mo ang antas ng enerhiya mo. Kapag inaantok ka, huwag mong husgahan ang sarili mo. Hindi ibig sabihin nito ay tamad ka. Ibig sabihin nito ay humihingi ng pahinga ang katawan. Kapag pinakinggan mo ito, mas maayos ang pakiramdam mo sa gabi. Pagdating ng gabi, mahalagang dahan-dahan ang pagbaba ng aktibidad. Ang biglaang pagod bago matulog ay madalas nagdudulot ng hirap sa pagtulog. Kapag unti-unti mong binabagal ang kilos sa gabi, mas nagiging handa ang katawan sa pahinga. Lahat ng ito ay bumabalik sa isang prinsipyo. Pagkatapos ng edad 70, ang katawan ay may sarili ng bilis. Kapag iginalang mo ito, mas nagiging kaibigan mo ang katawan mo. Bago tayo magtapos sa bahaging ito, gusto kitang ipaalala ng isang mahalagang bagay. Mo'y katawan mo ay hindi kaaway. Hindi rin ito makina na pwedeng pilitin araw-araw. Ito ay kasama mo sa bawat paggising, bawat lakad, at bawat pahinga. Kung umabot ka dito at ramdam mong kailangan mo nang baguhin ang bilis ng kilos mo araw-araw, kung naiintindihan mo na hindi lahat ng araw ay kailangang pare-pareho ang lakas, at kung handa ka nang bigyan ng pahinga ang sarili mo kapag kailangan, itype mo sa comments ang 3 salitang ito. Dahan-dahan gumalaw. Sa mga naunang bahagi, napag-usapan natin ang pakikinig sa katawan at ang pagbagal ng kilos sa araw-araw na buhay. Ngayon naman, papasok tayo sa isang bahagi na madalas mas mahirap aminin, pero mas malaki ang epekto sa haba ng buhay ng isang senior. Ito ay ang nangyayari sa loob ng isip at emosyon. Maraming seniors ang iniisip na ang stress ay para lang sa mga nagtatrabaho pa, para lang sa mga may deadline, problema sa opisina o alalahanin sa negosyo. Pero ang totoo, ang stress ng matatanda ay mas tahimik at mas malalim. Hindi ito palaging halata. Minsan ito ay pag-aalala. Minsan ito ay lungkot. Minsan ito ay pag-iisip ng pag-iisip kahit wala namang malinaw na dahilan. Pagkatapos ng edad 70, mas nagiging sensitibo ang katawan sa stress. Ang dating simpleng alalahanin ay mas mabilis makaramdam ng pagod ang katawan. Ang dating kayang tiisin ng isip ay mas mabilis magdulot ng kaba, paninikip ng dibdib o hirap sa pagtulog. Hindi ito kahinaan. Ito ay natural na pagbabago ng sistema ng katawan. Maraming seniors ang nagigising sa umaga na parang pagod na agad kahit hindi naman sila gumawa ng mabigat kahapon. Ang dahilan nito ay madalas hindi pisikal. Ito ay mental. Ang isip ay hindi talaga nakapagpahinga. Kahit nakapikit ang mata sa gabi, ang utak ay patuloy na gumagana. Iniisip ang mga anak, iniisip ang kalusugan, iniisip ang nakaraan, iniisip ang hinaharap. Kapag ang isip ay hindi natatahimik, ang katawan ay hindi rin tunay na nagpapahinga. Kahit mahaba ang oras ng tulog, mababaw ito. Kaya paggising, parang kulang pa rin ang lakas. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang baguhin ang relasyon mo sa sarili mong isip pagkatapos ng edad 70. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming seniors ay ang paniniwalang kailangan nilang solusyonan lahat ng problema sa isip nila. Iniisip nila na kapag hindi nila inalala ang isang bagay, parang wala silang pakialam. Kaya patuloy silang nag-iisip kahit wala na naman silang kontrol sa maraming bagay. Pero pagkatapos ng edad 70, mahalagang matutunan ang kaibahan ng pag-iisip at pag-aalala. Ang pag-iisip ay may layunin. Ang pag-aalala ay paulit-ulit lang at walang patutunguhan. Kapag napansin mong paulit-ulit na lang bumabalik ang isang isipin at wala ka namang magagawa tungkol dito, ito ay pag-aalala na. At ang pag-aalala ay tahimik na kumakain ng lakas.
Maraming seniors ang nagtataka kung bakit mas madalas silang sumakit ang ulo, dibdib, o tiyan kahit wala namang malinaw na sakit. Ang totoo, ang katawan ay naglalabas ng stress sa anyo ng pisikal na sintomas. Kapag hindi mo pinakikinggan ang isip, ang katawan ang nagsasalita. Isang halimbawa ay ang isang senior na araw-araw ay nag-aalala sa kalagayan ng anak niya. Kahit maayos naman ang anak, paulit-ulit pa rin niyang iniisip kung kumain na ba ito, kung may problema ba ito, kung okay ba ito sa trabaho. Wala naman siyang direktang magagawa, pero ang isip niya ay hindi tumitigil. Unti-unti, napapansin niyang sumasakit ang dibdib niya at madalas siyang hingalin. Nang magpatingin siya, walang makitang malinaw na sakit. Ang pinanggagalingan ay stress. Isa namang senior ang natutong huminto sa ganitong klase ng pag-aalala. Kapag may pumasok na isipin, tinatanong niya ang sarili niya kung may magagawa ba siya sa ngayon. Kapag wala, pinipili niyang bumalik sa ginagawa niya. Hindi ito madali sa simula. Pero habang tumatagal, mas gumagaan ang pakiramdam niya. Mas humahaba ang pasensya niya. Mas bumababa ang tensyon sa katawan niya. Pagkatapos ng edad 70, ang kalmadong isip ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Ang katawan ay mas mabilis gumaling kapag kalmado ang isip. Mas bumababa ang blood pressure. Mas maayos ang tibok ng puso. Mas gumaganda ang digestion. At mas humahaba ang buhay. Isa pang mahalagang bagay ay ang pagtanggap. Maraming seniors ang tahimik na nahihirapan dahil patuloy nilang kinakalaban ang realidad. Nilalabanan ang edad. Nilalabanan ang pagbabago ng lakas. Nilalabanan ang mga limitasyon. Ang laban na ito ay nakakapagod, hindi lang sa katawan kundi pati sa isip. Kapag tinanggap mo na may mga bagay na nagbabago, hindi ibig sabihin nito ay sumuko ka na. Ibig sabihin nito ay nagiging mas matalino ka sa paggamit ng lakas mo. Ang pagtanggap ay nagdudulot ng kapayapaan, at ang kapayapaan ay direktang konektado sa mahabang buhay. Maraming seniors ang mas gumagaan ang pakiramdam ng matutong magsabi ng sapat na. Sapat na ang ginagawa ko ngayon. Sapat na ang kaya ko ngayon. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kahit kanino. Sa puntong ito ng buhay, ang pinakamahalagang opinyon ay ang opinyon mo sa sarili mo. Bago tayo magtapos sa bahaging ito, gusto kitang anyayahan na mag-pause sandali. Isipin mo kung gaano kadalas kang nag-aalala sa mga bagay na wala ka namang kontrol. Isipin mo kung gaano kadalas mong dinadala ang bigat ng mundo sa balikat mo kahit hindi mo na kailangang gawin ito. Kung umabot ka dito at naramdaman mo na panahon na para bigyan ng pahinga ang isip mo, kung nakinig ka sa bawat sinabi ko tungkol sa stress at emosyon, at kung handa ka ng unahin ang kapayapaan ng isip para sa mas mahabang buhay, ay type mo sa comments ang 3 salitang ito. Kalmadong isip una. Sa puntong ito ng usapan natin, malinaw na hindi na lakas ang pangunahing puhunan pagkatapos ng edad 70. Hindi na rin bilis. Ang tunay na puhunan ngayon ay kung paano mo ginagamit ang oras at lakas mo araw-araw. Maraming seniors ang hindi namamalayan na hindi naman talaga sila nauubusan ng lakas. Nauubusan sila dahil mali ang paggastos nila ng oras at enerhiya. Buong buhay mo sanay kang maghabol. Maghabol ng oras. Maghabol ng responsibilidad. Maghabol ng pangangailangan ng iba. At dahil doon, nasanay ang katawan at isip mo na laging nakaalerto. Kahit wala nang hinahabol, dala pa rin ng sistema mo ang pakiramdam na may kailangang tapusin agad. Pagkatapos ng edad 70, ang ganitong klase ng pamumuhay ay nagiging mabigat. Hindi dahil tamad ka na, kundi dahil mas mahalaga na ngayon ang pag-iingat kaysa pagpapatunay. Ang oras ay hindi na dapat pinupuno ng maraming gawain. Dapat itong hinahati ng maayos. Maraming seniors ang nagsasabi na parang kulang ang oras nila kahit wala na silang trabaho. Ang totoo, hindi oras ang kulang. Lakas ang nauubos dahil hindi ito napapangalagaan. Kapag sabay-sabay mong ginagawa ang maraming bagay, mas mabilis maubos ang enerhiya. Kapag pinipilit mong tapusin ang lahat sa isang araw, mas mabigat ang pakiramdam kinabukasan.
Pagkatapos ng edad 70, mahalagang matutunan ang konsepto ng pacing. Ibig sabihin nito ay hindi mo kailangang gawin ang lahat ngayon. May bukas pa. May susunod na araw pa. Kapag tinanggap mo ito, biglang gumagaan ang pakiramdam. Nawawala ang pressure. At ang katawan ay mas nakakabawi. Halimbawa, may senior na pilit nililinis ang buong bahay sa isang araw. Kahit masakit ang likod at tuhod, tinatapos niya dahil ayaw niyang may maiiwan. Pagdating ng gabi, halos hindi siya makagalaw. Kinabukasan, pagod pa rin siya at mas masakit ang katawan. Ang nangyari ay isang araw ng sobrang gawain kapalit ng 2 araw ng hirap. May isa namang senior na hinahati ang gawain. Ngayon ay sala lang, bukas ay kusina. Sa susunod ay kwarto. Hindi niya minamadali ang sarili. Araw-araw may nagagawa siya, pero hindi siya nauubos. Mas tuloy-tuloy ang lakas niya buong linggo. Ito ang kaibahan ng pagrespeto sa oras at pag-abusong sa sarili. Kapag iginalang mo ang oras mo, iginalang mo rin ang katawan mo. Isa pang mahalagang aspeto ay ang oras ng pahinga. Maraming seniors ang iniisip na ang pahinga ay para lang sa gabi. Pero pagkatapos ng edad 70, ang pahinga ay dapat kasama sa araw-araw na schedule. Hindi ito kailangang mahaba, hindi ito kailangang tulog. Kahit sandaling pagupo, paghinga, o pagpikit ay sapat na para makapag-reset ang katawan. Kapag patuloy mong ipinagpapaliban ang pahinga, mas malaki ang bayad sa huli. Mas mabigat ang katawan, mas mahirap ang pagtulog, mas bumababa ang gana. Pero kapag isinama mo ang pahinga sa oras mo, mas nagiging balanse ang araw. Pagkatapos ng edad 70, mahalaga ring piliin kung saan mo ilalagay ang lakas mo. Hindi mo kailangang sumagot sa lahat. Hindi mo kailangang dumalo sa lahat. Hindi mo kailangang pasayahin ang lahat. Ang bawat oo ay may katumbas na pagod. Ang bawat hindi ay may katumbas na proteksyon sa sarili. Maraming seniors ang napapagod hindi dahil marami silang ginagawa, kundi dahil ginagawa nila ang mga bagay na hindi na nila gusto o hindi na mahalaga sa kanila. Kapag pinili mong gamitin ang oras mo sa mga bagay na may saysay sa'yo, mas nagiging magaan ang pakiramdam. Mas may sigla. Mas may gana sa buhay. Isa pang tahimik na kalaban ay ang pagmamadali ng isip. Kahit mabagal na ang kilos, mabilis pa rin ang isip. Iniisip ang susunod na gagawin. Iniisip ang bukas. Iniisip ang mga hindi pa nangyayari. Ang isip na laging nauuna ay nauubos din. Kapag natutunan mong ibalik ang isip sa kasalukuyan, mas humahaba ang pasensya. Mas bumabagal ang tibok ng puso. Mas kumakalma ang katawan. Ang oras ay parang humahaba dahil hindi ka na hinahabol ng sarili mong isip. Pagkatapos ng edad 70, hindi mo kailangang ipagkasya ang sarili mo sa ritmo ng mundo. Maaari kang gumawa ng sarili mong ritmo. Mas mabagal, mas malinaw, mas may pahinga sa pagitan. Bago tayo magtapos sa bahaging ito, gusto kong itanong sa iyo ito. Sa araw-araw mong buhay, sino ang nagdidikta ng oras mo? Ikaw ba o ang nakasanayan mo noon? Dahil sa puntong ito ng buhay, karapatan mo nang piliin kung saan napupunta ang lakas at oras mo. Kung umabot ka dito at naiintindihan mo na hindi na kailangang magmadali para patunayan ang sarili, kung handa ka nang igalang ang oras at lakas mo araw-araw, at kung nakinig ka sa buong usapan natin tungkol sa pacing at pahinga, i-type mo sa comments ang 3 salitang ito. Irespeto ang oras. Kung umabot ka sa huling bahaging ito, ibig sabihin may isang bagay na malinaw sa iyo ngayon. Ang mahabang buhay pagkatapos ng edad 70 ay hindi tungkol sa paghabol ng kabataan. Hindi ito tungkol sa pakikipag-unahan sa mundo. Ito ay tungkol sa pag-uwi sa sarili mo, sa pakikinig, sa pagbagal, sa paggalang. Sa mga nakaraang bahagi, napag-usapan natin ang katawan, ang araw-araw na galaw, ang isip at emosyon, at ang oras at lakas. Ngayon, pagsasamahin natin ang lahat sa isang malinaw na larawan. Hindi para takutin ka, hindi para pilitin ka, kundi para bigyan ka ng kapayapaan sa puntong ito ng buhay. Pagkatapos ng edad 70, marami ang tahimik na natatakot. Natatakot sa panghihina, natatakot sa pagiging pabigat, natatakot sa pakiramdam
na unti-unti nang nawawala ang dating sarili. Pero ang hindi madalas sinasabi ay ito. Ang edad na ito ay pwede ring maging pinakamahinahon at pinakamalinaw na yugto ng buhay mo. Hindi dahil wala ka ng responsibilidad, kundi dahil pwede mo na ngayong piliin kung alin ang mahalaga at alin ang pwede nang bitawan. Maraming seniors ang napapagod hindi dahil mahina na ang katawan nila, kundi dahil dala pa rin nila ang bigat ng nakaraan. Ang mga obligasyon na matagal nang tapos, yung mga papel na matagal nang ginampanan, ang mga inaasahan ng iba na hindi na akma sa buhay nila ngayon. Kapag hindi mo binitawan ang mga ito, kahit dahan-dahan lang, patuloy nitong kakainin ang lakas mo. At kapag nauubos ang lakas, mas bumibilis ang paghina ng katawan. Pero kapag natutunan mong bitawan ang hindi na kailangan, biglang gumagaan ang pakiramdam. Parang huminga ang dibdib, parang bumagal ang mundo. Pagkatapos ng edad 70, ang katawan ay mas tumutugon sa kabaitan kaysa sa disiplina. Mas gumagaling ito kapag nararamdaman nitong ligtas ka. Kapag hindi ka nagmamadali. Kapag hindi ka galit sa sarili mo dahil hindi mo na nagagawa ang dati. Kapag nagising ka sa umaga at tinanong mo ang sarili mo kung ano ang kaya ko ngayon, imbes na ano ang kailangan kong patunayan, mas nagiging maayos ang takbo ng araw. Kapag kumilos ka ayon sa kaya ng katawan, mas konti ang sakit. Kapag nagpahinga ka bago ka mapagod, mas tuloy-tuloy ang sigla. Ang isip mo rin ay humahabol sa kung paano mo tratuhin ang sarili mo. Kapag patuloy mong sinasabihan ang sarili mo na huli na ang lahat, sumusuko ang isip. Kapag sinabihan mo ang sarili mo na may halaga pa rin ang araw na ito, kahit simple lang, nagkakaroon ng saysay ang bawat galaw. Maraming seniors ang natututong sumaya sa maliliit na bagay sa edad na ito. Isang tahimik na umaga, isang maikling lakad, isang maayos na tulog, isang usapan na walang pressure. Ang mga ito ay hindi maliit, ito ang bumubuo ng kalidad ng buhay. Pagkatapos ng edad 70, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa kung gaano katagal ka mabubuhay. Ito ay tungkol sa kung paano ka mabubuhay sa mga natitirang taon mo. Kung mabigat ba ang pakiramdam araw-araw o kung may gaan kahit may limitasyon. May mga seniors na mas bata ang pakiramdam sa loob kahit mas mabagal na ang kilos. May mga seniors naman na parang matanda na ang loob kahit kaya pa ang katawan. Ang kaibahan ay kung paano nila inaalagaan ang sarili nila sa araw-araw. Ang pag-alaga sa sarili pagkatapos ng edad 70 ay hindi selfish. Ito ay responsable. Kapag inalagaan mo ang sarili mo, mas may lakas ka para sa iba. Mas may pasensya ka. Mas may linaw ang isip mo. Mas may katahimikan ang puso mo. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sabay-sabay. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay may isang malinaw kang direksyon na mula ngayon, pipiliin mong maging kaibigan ng sarili mo, hindi kaaway. Sa bawat araw na pinipili mong bumagal kapag kailangan, sa bawat pagkakataong pinipili mong magpahinga nang walang guilt, sa bawat sandaling pinipili mong makinig sa isip at katawan mo, unti-unti mong pinahahaba hindi lang ang buhay mo, kundi ang kalidad nito. Bago tayo tuluyang magtapos, gusto kitang tanungin ng isang simpleng tanong. Kung balikan mo ang buong usapan natin mula part 1 hanggang ngayon, ano ang isang bagay na handa ka nang baguhin simula bukas? Hindi kailangan malaki. Hindi kailangan mahirap. Isang maliit na desisyon na pabor sa sarili mo. Kung tinapos mo ang buong seryeng ito, kung nakinig ka mula simula hanggang dulo, at kung handa ka nang piliin ang sarili mo araw-araw, i-type mo sa comments ang 3 salitang ito. Alagaan ang sarili.